Bakit maraming tao ang mahina ang emotional intelligence? Napansin mo rin ba? Maraming matatalino, maraming magagaling, maraming mataas ang pinag-aralan. Pero pagdating sa emotions, doon sila nahihirapan. Mabilis magalit, mabilis masaktan, mabilis ma-offend, and minsan, hindi marunong umintindi ng nararamdaman ng ibang tao. Bakit? Number 1, hindi sila naturuang intindihin yung emotion nila. Lumaki kasi tayo sa panahong madalas natin na marinig, tumigil ka nga sa pag-iyak, ang arte mo naman, huwag kang masyadong sensitive. Kaya, imbis na matutong intindihin yung emotion, marami ang natuto na itago na lang ito. Number 2, masyado silang reactive. Kapag nagalit, sasabog agad. Kapag nasaktan, gaganti agad. At kapag may narinig na ayaw nila, magre-react agad yan. Ang problema, hindi lahat ng nararamdaman mo dapat aksyonan agad. Minsan, kailangan mo muna na mag-isip bago mag-react. And number 3, lagi nila iniisip na sila ang tama. Isa sa pinakamalaking sign ng mababang emotional intelligence, yung hindi ka marunong makinig. Ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Ayaw mo ring tumanggap ng ibang perspective. Gusto mo, lagi kang panalo sa mga argumento. Pero, ang emotionally mature na tao, mas interesado yan sa katotohanan kaysa sa pagiging tama. And number 4, hindi nila kayang kontrolin ang ego nila. Kapag merong criticism, personal attack agad yung tingin. Kapag merong correction, pakiramdam nila naiinsulto sila. Kapag merong mas magaling, naiinggit sila. Kasi nga, mas malaki nga yung ego kaysa dun sa willingness nilang matuto. Number 5, kulang sila sa self-awareness. Hindi nila nakikita kung paano sila nakakaapekto sa ibang tao. Akala nila lahat ng problema, kasalanan lang ng ibang tao. Lahat ng mali, may ibang may kasalanan. Pero ang totoo, magsisimula lang ang emotional growth kapag ikaw marunong ka ng tanungin yung sarili mo na, ako kaya? Meron tayo ang kailangang baguhin. Kasi sa huli, ang emotional intelligence ay hindi tungkol sa pagiging mabait. Hindi rin yan tungkol sa pagiging tahimik. Ito ay tungkol sa kakayahang kontrolin yung sarili mong emosyon at maintindihan mo yung emosyon ng ibang tao. At sa panahon natin ngayon, minsan, mas mahalaga pa yon kaysa sa mataas na IQ.